Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap nitong 40 araw na paghahanda at sa lakas na dulot ng iyong salita, ipagkaloob mong may talaga namin sa iyo ang banal na pagtitimpi ng aming buong pagkatao, upang kami ay iyong laging marapating magkaisang diwa sa aming pagdalangin, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Nagsalita si Moises sa mga tao, "Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Ngayon nga'y itinuturo ko sa inyo ang mga tuntuning ito upang sundin. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito, ang bansang ito ay matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng may tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon? Ngunit kay ingat kayo. Ang mga bagay na inyong nasaksihan ay huwag ninyong kalilimutan o ipagwawalang bahala habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin.
Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon, purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Syon. Iyong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat, ang lahat ng inyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo, binibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin, ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na tinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Papuri sa'yo, Panginoon Yesu Cristo, hari ng walang hanggang kapurihan. Papuri sa'yo, Panginoon Yesu Cristo, hari ng walang hanggang Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi upang ipaliwanag at ganapin ang mga iyon." Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kalit-litang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kalit-lit ang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maalala natin ang ikalawang linggo ng Kwaresma. Atin natunghayan ang Ebanghelyo tungkol sa pagbabagong anyo ng Panginoon. At sa kanyang pagbabagong anyo, mayroon dalawang mama siyang kausap. At yung dalawang mamang iyon ay mga personalidad sa Old Testament. Ibig sabihin, nung panahon ng Panginoong Yesus, matagal ng patay, wala na dito sa lupa ang dalawang personalidad na yon. Sino ba yon? Okay, sina Moises at Elias. Okay, so ibig sabihin, sila ay buhay. Kausap ng Panginoon di ba? Yan ay napakalinaw na halimbawa na mayroong muling pagkabuhay. Resurrection, no? Okay, life eternal. Meron po talaga yan na binigyan na tayo ng ehemplo, halimbawa ng Panginoon. Okay, kausap niya si Moises at si Elias. Mga banal, mga masunurin sa kalooban, utos ng Diyos. Pero itatanong natin, marami din namang mga banal na tao sa Old Testament, bakit si Moises at si Elias na nandun?
Di ba? Good question. Okay, meron po talagang ibig sabihin yan. Kasi po, si Moises ang kumakatawan sa kautusan. Si Elias ang kumakatawan sa mga propeta. Okay? At dito, ipinapahiwatig na ang katuparan ng kautusan at mga propeta ay ang Panginoong Jesus. The fulfillment of the law and the prophet is no other than the Lord Jesus Christ. Yan po ay ibig sabihin yan na meron siyang ipinahihiwatig. There's a profound meaning of the appearance of Moses and Elijah. Kaya ito ay dapat nating paniwalaan bilang mga Kristiyano. Ang Panginoong Jesus ang katuparan ng kautusan at mga propeta. Kaya yung tinuturo ng Panginoong Jesus ay galing ito sa kautusan, the law, at turo ng mga propeta. Kaya it's safe to say na talagang ang Panginoon ang ating pakikinggan, ang aral niya, ang ating sundin at isabuhay. At sa ating Ebanghelyo ngayon, ang sabi ng Panginoon, naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang kautusan, bagkus alalawang baga, ay isa sa katuparan ang kautusan. He came not to abolish the law, but to fulfill it. Now, paano ba yung fulfillment na sinasabi dito? Okay, hindi lang basta-bastang fulfillment ito, but bringing the law into perfection. Halimbawa po, sa ikalimang utos, ano ba ikalimang utos? Ayan tayo ikalimang utos, huwag kang papatay. Napakalinaw naman po yan, huwag kang papatay. Napakalinaw yan sa Old Testament. O ngayon, anong sabi ng Panginoong Jesus? Kung ikaw ay may matinding galit sa iyong kapwa, ay para ka na rin pumatay. Di ba? At totoo naman na karamihan sa mga matindi ang galit, nakakapatay ng tao. People kill other people because of anger. Like ko sinasabi, anger is just one letter short of danger. Kaya pag meron tayong anger, meron tayong galit, ako, delikado yan. Kapag na-demonyo pa tayo, may letter D na yun sa unahan, kaya yung anger nagiging danger, di ba? Ayan. Okay. So, anger management tayo, At yung anger natin, itaas natin sa Panginoon. At huwag tayong magtanim ng anger. Huwag tayong magtanim ng galit. Kasi, ay tumutubo yan at namumunga pa at delikado na. Ang sabi nga ng banal na kasulatan, huwag nating hayaan na lulubog ang araw na tayo may galit sa ating puso. Do not let the sun set with anger in your heart. At alam niyo po, kapag marami tayong galit sa puso natin, nagkakasakit po tayo. Sanhi ng sakit po yan. Di ba? Alright? So, ikalimang utos, huwag kang papatay. Para sabi ng Panginoon, huwag kang magalit sa iyong kapwa. Kasi pag nagagalit ka sa kapwa mo, para mo na rin siyang pinatay. Kasi marami talagang mga instances na dahil sa galit ng tao, nakakapatay siya ng kanyang kapwa. Pang-anim na utos, ano ba gayon? Huwag kang makikiapid. Napakalinaw po yan from the Old Testament. Anong sabi ng Panginoon? Kung tumingin ka ng mahalay sa iyong kapwa, nakikiapid ka na sa kanya. Ayan. Huwag tumingin ng mahal at huwag mag-isip ng masama, marumi sa kapwa. Nako, yan ang issue ngayon, di ba? Dahil merong isang mambabatas na parang po nag-iisip ng masama sa kapwa, no? Okay? So, ayan po, hindi man tayo nakakagawa ng pakikiapid physically, pero maaring mangyayari yan sa ating isipan, sa ating puso. You see, how is that fulfillment, no, of the law? Ito yung pagsasakatuparan ng Panginoon sa kautusan, di ba?
Ayan mga kapatid, dalawa example lang po yan. So yan ang ating Panginoon, naparito siya upang isakatuparan ng kautusan maging ganap, no? To make the law a perfect law, to bring the law into its perfection. Okay? So, wala siyang daw aalisin, bagkus ay dadali niya sa kaganapan. Yan ang ating Panginoong Yesus. At itong panahon nga ng Kwaresma ay ating pinagdinilayan ang kanyang pagpapakasakit para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Ha? At sana nga ay mapahalagahan natin ito. Ha? At tayo ay tutugon sa kanyang pananawagan sa pagbabagong buhay, pagsisisi sa kasalanan, paghingi ng kapatawaran. Well, araw-araw naman dapat ito. Pero sa panahon ng Kwaresma, may diin May diin, no? May talagang matinding pananawagan sa pagsisisi sa kasalanan, paghingi ng kapatawaran, at pagbabagong buhay. Ayan mga kapatid, sisters and brothers, lalo na sa ating mga kapanalig na may sakit, may karamdaman, no? Okay, yung mga hindi makatulog sa gabing ito, ayan, ilagay natin ang ating mga sarili sa kamay ni Kristo at humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Okay? At talagang pagsisihan natin ang kasalanan natin, humingi tayo ng grasya upang tayo makapagbagong buhay, na mababago natin ang ating mga masamang pag-uugali. Mabago natin yan, okay? Para makikita talaga na nagbago tayo. Dapat may pagbabago, no? So itong panahon ng Kwaresma, na pagpasok natin sa Semana Santa, mga mahal na araw, may mga naka-schedule po tayong kumpisalang bayan, ay panahon na upang tayo ay mangumpisal, no? Upang pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Ang sabi ng Panginoon kay Pedro, ang mga kasalanang patatawarin mo dito sa lupa ay patatawarin sa langit. Ang mga kasalanang hindi mo papatawarin dito sa lupa, hindi rin patatawarin sa langit. Yan po yung otoridad na binigay ng Panginoong Yesus kay Simon Pedro, no? Ito ay kaugnay sa pagtatayo niya ng simbahan, ng kanyang church. Okay, I will build my church, no? And I will give you the keys of the kingdom of the heaven. So mga kapatid, sisters and brothers, halina't pumasok tayo sa buong diwa ng Kwaresma. Kwaresma, 40 dias, 40 araw na paglalakbay, patungo sa pagdiriwang natin ng Misteryo Pascual. Ano ba yung Misteryo Pascual? Meron bang kinalaman niya kay Piolo Pascual? Wala. No? Ang Misteryo Pascual ay ang pagpapakasakit, pagkamatay, at pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. That is the Paschal Mystery, the passion, death, and resurrection of the Lord Jesus Christ. And ito yung pinakarurok ng ating pagdiriwang, the highest point, no? Kaya bago natin i-celebrate yan, maghahanda muna tayo ng Kwaresma, 40 dias, 40 araw. Ang 40 araw na ito ay mga araw ng pagdarasal, mga araw ng pag-aayuno at pagtitika, pagtitimpi, no? At mga araw ng pagkakawang gawa, ang ating pagtulong sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga dukha. Ayan po ang mga tatlong haligi ng Kwaresma. And I would like to point out yung tinatawag nating deeds of mercy, acts of mercy. Napakagandang gawin yan itong panahon na, lalo na sa mga mahal na araw, no?
Okay, Semana Santa. Ano ba yung acts of mercy? Marami po yan eh. Nahati sa dalawa yan, yung corporal works of mercy or corporal acts of mercy at spiritual acts of mercy. Okay, just to give you some examples. Halimbawa, yung sa corporal works of mercy or acts of mercy, okay, bigyan ng pagkain ng mga nagugutom, bigyan ng inumin ang mga nauuhaw, di ba? Dalawin ang mga may sakit, dalawin ang mga bilanggo, ha? Di ba? Yung mga walang damit, bigyan ng damit, nasunugan, nabaha, wala ng damit, o, bigyan ng damit, share natin damit natin. Iyan ay ilan lamang mga ano yan, no? Ehemplo, no? Sa acts of mercy, deeds of mercy. Napakagandang mga gawain itong panahon ng Kwaresma at Semana Santa. Okay? Pagkakawang gawa, pagtulong sa kapwa. Huwag natin pong kaligtaan niyan. At ang sakripisyo, pag-aayuno, pagtitimpi, pagtitika, ipahayag natin ang ating desire, no, na magsisi sa ating mga kasalanan, yung ating pagnanais na magsisi, magbalik loob at magbagong buhay. At ito'y magagawa natin, ano, in the spirit of prayer. Lumalim tayo sa ating panalangin. Lumalim tayo sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. O yan, at pag nagawa natin yan, ang buong pananalig, tayo po ay babasbasa ng Diyos. Ha? At sana maakay din natin ang ating kapwa upang sama-sama tayong maglalakbay sa panahon ng Kwaresma, sama-samang paglalakbay, our synodal journey. Ha? Okay, at syempre kasama dito mga may sakit, may karamdaman, ang may mga suliranin, mga problema sa buhay, kasama diyan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos na ating Ama, ang nagbibigay ng lahat ng mabubuting biyaya upang lagi nating sundin ang kanyang mga batas ng may bukas na loob tulad ni Kristo. Ang itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maghatid sa mga tao ng liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mambabatas naway magsagawa ng mabubuting batas para sa kapakanan ng mga tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpatupad ng mga batas at maghahatid ng kalayaan at katarungan sa kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng tao naway makilala ang Diyos at sundin ang kanyang mga batas na nakasulat sa kanilang mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, mga kapuspalad at mga nangungulila naway mabigyan ng nararapat na pangangalaga, atensyon at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namatay kay Kristo naway pagkalooban ng pag-ibig at habag sa kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama din natin sa ating panalangin mga special intentions ni Rodel Domingo at kanyang pamilya, Marie Garcia at ang kanyang pamilya, at Rose Shego at ang kanyang pamilya.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama namin nasa langit, pagkalooban mo kami ng biyayang makasunod sa iyong mga utos at magtaguyod ng iyong batas at salita sa lahat ng mga nasa ilalim ng aming pangangalaga. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga panalangin at alay ng iyong sambayanan, at kami ay ipagtanggol mo sa mga ligalig sa buhay, sa pamamagitan, pakundangan sa paghahain ngayon ay ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamyas ng pagsalungap sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mo na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin ay iyong kinalulugdan, at ang pagpapakabuti namin ay iyong ikinararangal. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banal ang mga kaloob nito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya ang tinapay, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman, tapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakalob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, posposin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Dennis na aming Obispo at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gawin din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, aming ina ng laging saklolo. Kaysa ni San Jose ang kanyang banal na esposo. Kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na kinabibilangan ni Santa Elena na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Pamagapin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at ianyag mo kami sa lahat ng masama. Diyos Ama, hinihiling namin
namin na kami ay adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakilanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Panginoon, tunghayin niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Naway pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kapayapaan, peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo sa anyo ng alak at tinapay. Si Kristo ang kordero ng Diyos, nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, Ngunit iyo karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Gagaling na ako, gagaling na tayo. And may the healing power of the Eucharist be upon us now and forever. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay.
ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Ama naming mapagmahal, kami naway pabanalin ng aming pinagsaluhan sa hapag ng banal na pakikinabang sa ikapagigindapat namin sa mga pangakong ibibigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Naway pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naialay na. Humayo kayo at isabuhay ang Ebanghelyo ni Kristo. Salamat sa Diyos.
mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan ng sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan, lalo't higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Ngayon din ipinapanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami ay tulungan. O Panginoon, magbadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala ay pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila ay magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pangwakas na panalangin, Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway.
Manahan nawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Gawara nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan, ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum venerem cervi et antiquum documentum novo cela nitui Fides supremam non sensorum defectum Binigyan mo sila ng tinapay mula sa langit. Na naglalaman sa kanyang sarili ng lahat ng katamisan. Manalangin tayo, O Diyos, na sa ilalim ng kamanghamangang sakramento, ay iniwan mo sa amin ang alaala ng iyong hirap at sakit. Ipagkaloob mong sa pamagitan ng pagsamba namin sa banal na misteryo ng iyong katawan at dugo, madama namin sa aming sarili ang bisa ng pagtubos mo sa amin. Ikaw na bubuhay at naghaharing kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Purihin ng Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Yesu Cristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo.
Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O sacramentos Domini, o sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba